Alas 5 Gs na, 1 Western Visayas na. Alas 5 Gs na, 1 Western Visayas na. We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balita, katututukan, subong sa One Western Visayas. Kapasidad sa mga ospital sa Iloilo ginatutukan sa padayon nga pagsaka sang kaso sang dengue. Masobra 200 ang daily average case nga na-admit sa ospital. Duha ka tuig nga bata sa Carles, Iloilo, patay sang nagsulod sa kaldero nga may mainit nga sabaw sang batchoy. Estudyante nga nasapuan patay sa La Carlota City ginkonfirmar sang iya iloy nga nakapanugid niya ginmolestyahan sang iya stepfather. Lolo sa Tigbawan, Iloilo, dakop sa entrapment operation. Suspect nag-ako nga makapilang ka beses nga ginhimuslan ang iya nga apo. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon, live sa GMA Iloilo Station. Ako si Gertrude Charlatan. Kaaga ko naman sa Ined Prietos live diri sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, kapasidad sa mga ospital sa Iloilo ginatutukan sa padayon nga pagsakas ang kaso sang dengue. 3 na ka-LGU ang nagdeklara sang state of calamity sa Iloilo. Samtang napatay sa dengue sa Bacolod City, nadugangan pa si Zen Kilantang Sasa nakatutok. Naplastar na sang Iloilo Provincial Hospital ang surge capacity plan outline para sa dengue fever. Preparado ang ospital halin sa mga healthcare personnel, bed capacity and infrastructure, medical supplies, lakip na ang IV fluids, test kits, mga bulong, kag laboratory and diagnostic services. Ginatutukan sang ospital ang dengue fast lane, ilabi na nga padayon ng pagsaka sang kaso sang dengue. Manageable pa man, di ba man galawas ang among patients. Kaya in case nga, if ever nga patients needed blood transfusion, we have adequate blood supply. Diri sa IPH, nagadangat sa 30 tugtub 40 ka mga pasyente ang nagapa-ospital kada adlaw bangod sang naeksperyensyahan nga sintomas. Kalabanan nga mga pasyente diri ang halin sa putotan kag malapit nga mga kabanwahanan. 28 subong ang admitted nga positibo sa dengue. Hapit gid sila sa triage, ma'am. Then ang staff nurse ng triage, sila na ang nag-assess ang patient. Then kinakadtuan sang amon, it's either IM nga doktor or pedya. Pila sa first signs and symptoms ng dengue amo ang hilanat kag pagpangluya. Ang 4 ka tuig nga bata ni Shera ginhatagan prioridad sa makitaan nga may sintomas ng dengue. Halin pa sang Lunes nga on and off ang iya hilanat. Why na choice mo pa-admit gid ma'am din bisan ano pangitaan na lang paagi. Samtang nagdeklara naman sang state of calamity kahapon bawod sang dengue outbreak ang Miag-Aw. Una na nga nagdeklarar ang Pasig City kag Tigbawan. Kahapon ginrekomendar man sang PDRRMC ang pagpaidalom sa probinsya sa state of calamity. Counterpart lang ini siya nga suporta sang provincial government sa affected naton nga local government units, no. Kita mo naman nga very widespread gid ang epekto sang dengue outbreak sa aton. Samtang ginbawian man sang kabuhi ang isa ka suspected dengue case sa Bacolod City. Kung makumpirmar, ini ang ikaduha nga casualty sa balatian sa syudad. July 16 sang ginhilanat ang 68 anyos nga si Rolando Pareñas. Apang wala magpadala sa ospital. Pagkatapos ng 2 ka semana, ini ang napatay. Ginapaabot pa ang confirmation sang sample nga ginkuha sa biktima. Kay ko nagpa-check up sa ti balanamon hindi gid siya magpaano mo padala sa ospital. Mas ginano kapilit niyo? Gaaway sila sa kabataan niya. Ti ano lang galibulong-bulong lang. Oo, gipainom man sa bulong. Mula nga. Guro inom sa bulong tapos daw wala ya o isa kaon-kaon. Para maproteksyonan ang mga estudyante ang paglaptas ng dengue sa mga eskwelahan. Asod-asod naman nga fogging kag spraying operations ang ginpatigayon sa Bacolod City Health Office sa nagkalain-lain nga mga bulutuan sa syudad. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Masobra naman 2,400 ka poste ang linis ng kuryente sa Central Negros, apektado sa excessive vegetation ukon na tandog sang sangasang kahoy nga masamig ginatunaan sang brownout. Yaring balita nga itong gintutukan.
Duha ka semana pagkatapos naging takeover sa Negros Power ang operasyon sa electric distribution sa Central Negros. Natukiban niya masobra 2,400 kalinya kag pose sa kuryente nga ginaguba sa excessive vegetation ukon mga kahoy kag tanom nga nag-apekto sa linya sang kuryente. Ginapahayag nga 90% sang unscheduled power interruption sa 6 ka franchise areas ang tuga sang wala maklearing nga mga linya. Mga rambutan, nakalansones, especially na namumunga pa ngayon yung mga mga puno na yan. Dito tayo sa Murcia, yung mga papuntang paakyat ng Don Salvador areas. Nagadugay ang pagbalik sa kuryente bangod hindi gilayon makitaan sa din nga lugar may sangasang kahoy nga nagatandog sa linya. Ini ang rason nga padayon gihapon nga may nagaluntad nga brownout abisar sang transition sang Negros Power sa Sineco. Si Lola Jessie sang Barangay Villamonte apisar nagakiang-kiang na aga pa nagpadulong sa NEPC office agud reklamo ang nag-aaso nga linya sang kuryente. Ang bana ko na nawag na, kadtuan lang nila ko wala man, ti na kadtugay ko kay sige ko to isa lang ko to nga daan sa balay ang panang sitwasyon ko. Ang ini naman nga mga konsumidor, nagapanghakroy bangon madugay kag mabalik ang kuryente sa ilang lugar sa Purok Daisy kag Purok Tutong 1 sa Barangay Firisa. May himata pa sila nga nagabalatian. Kat hindi ka makahalin na sa sige ka paypay sa ilay, magsige ka brownout nga mainit. Kay diri daan sa amon nga lugar permanente ni brownout. Abudlay, especially sa kabataan, bala subong, especially may ta sa cases sa mga dinggit. Kung wala electric pan, bala ang perte, gidya kaginot, nason ang lamok, wala patay. Bilang sabat, plano sa Negros Power nga magpahamtang automatic circuit reclosers sa 43 ka feeder lines, pagtakod insulated cables, kag load break switches. Agon madasig matumod ang ginatunaan sang brownout. Magadugang man sila sang response team. We are appealing to the public na ito ay ginagawa namin ang lahat on our end. Opod, Kiril Casillo, Adrian Priatos, One Western Visayas. Sa iban pa nga balita, duha ka tuig nga bata sa Carles, Iloilo, aksidente nga nagsulod sa kaldero nga may mainit nga sabaw sang batchoy. Bata ginbawian sang kabuhi sa ospital. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok. 4th degree burns ang naangkon nga paso sa lawas sang duha ka tuig nga bata nga si Baby Kaiden matapos nga malapnos ang panit sini sa nagsulod sa kaldero nga may mainit nga sabaw sang batchoy. Natabo ang insidente sa Purok 3, Barangay Pantalan sa Carles, Iloilo. Sa panaysayon sang Iloy nga si Janet, nagabaligya ini sang pagkaon sa bilasyunan sang iya pakaisa sa Agosto 8. Wala sini natalupangdan nga nagahampang si Kaiden sa iya likod. Nakibot na lang ini sang nabatyagan nga nagtupa ang bata sa kaldero. Nabatyagan ko na lang, nakubot ako nga nagkampal sa ma'am, nakasulod na nakita ko sa iya, nagapungko na siya sa kaldero nga may sapa mo tugin bakit ko sa dali, kagin nangayo ko tabang. Ginathagman sang Iloy nga wala nagaindakal ang sabaw sang batchoy. Bangod isa ka oras na ini nga nabakit halin sa kalan. Nakadalinas kuno ang bata. Bangod na tungtong ang kaldero sa duta, diri ini nagtupa. Dali-dali nga gindala sa ospital ang bata. Agosto 13 sang ginbawian ini sang kabuhi sa Western Visayas Medical Center. Sa comment nga amo na ko no gilabayan ko ng bata ko nga misulod ko sa kaldero, aba just ko gatulo lang luwa ko sa mga comment sa tawo. Si Kaiden ang agot sa 4 ka mag-ululutod. Ang kapulisan may panugya naman sa mga ginikanan. So yung mga ages na mga ganyan siguro, mga 1, 2, 3 hanggang 5 siguro, tignan natin talaga na secured sila, malayo sila sa hazard like mga electricity, mga ganyan, mga apoy, mga ganyan po. Para makukulit po yung mga bata, kaya doble ingat po talaga sila. Palaligba naman sa pamilya ang ilabalayran sa ospital, gani nagapangayo sila sang bulig sa publiko. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Stepfathers ang 15 anyos nga nasapuan patay sa katubuhan sa La Carlota City hindi na makitaan. Biktima nakapanugid pa sa Iloy nga ginamolestahan ini sang iya padrasto. Nakatutok kay Eileen Pedrasto. Duha ka adlaw matapos masapuan ang bangkay sang 15 anyos si Pearl Joy sa Barangay Cubay sa La Carlota City, Negros Occidental. Padayon nga ginapadalman sang otoridad ang motibo kang sa likod sa krimen. Na-interview sa news team ang Iloy nga si Jennifer, kag iya na kumpirma nga nakasugid ang iya nga bata nga ginmolestyan ini sang iya stepfather na si alias Rene, humalin pa sang grade 9. Ay nakasugid mo na asa ko ng bata ko mo. Ginabalan ko ng partner ko nga nahimo mo na sa bata ko.
Wala na sinigin sa isay kung ano ang nangin ila istoryahanay. Apang suno sa iya, nagpuyo gihapon ini sa ila panimalay. Nakapanugid pa si Pearl Joy sa iya tiya na hanungod sa ginahimo sa iya sang stepfather. Naghambal na siya nga sang gamay na siya muna nang ginahalukan na siya kuno sang si father niya. Nalantaw ko na ang bata na daw gatulala. Nga ginapamangkot, anong problema mo? Nga hindi ang gid bila masugid nga daw gid ko sa iya nga may problema gid siya. Nakabulig pa ang stepfather sa pagpangita kay Pearl Joy sang gindeklara ini nga missing apang humalin sa Agosto 9. Hindi na ini makitaan sa lugar. Wala na sang komunikasyon ang Iloy sa iya. Apisar sa pahayag sang Iloy kag tiya natuhoy sa stepfather. Hindi pa mapatod sang kapulisan kung bala isa ini sa ila ginakabig nga person of interest. Hindi pa naman ma-divulge. Hindi lang natin gusto ko na ng ating investigation. All angles naman may ginasudyuhan man naman. Ang isa sa mga ginututukan karon sang La Carlota City PNP ang persona nga gintabo ni Pearl Joy nga ginaaligar maghahatag sa iya sang motora. Nagpatigayon sa separado nga investigasyon ng NBI Bacolod kag sa inisyal nga paglantaw, posible hindi lang isa katawo ang may kahimuan sa krimen. All angles kasi kino-consider namin. We are not yet narrowing down kung ano yung particular na person of interest, no? Lahat ng kino-consider namin. Nakapadulong na sa pamilya kag sa La Carlota City kung saan nasapwan ng biktima ang katapos ng NBI. Samta, ginathag sa Bacolod City Police Office nga wala sang kamatuoran ang post sa social media nga ginaaligar may kidnapping sa syudad. Sunod sa kapulisan, wala sang nakita ang ebidensya nga nagasuporta sa mga aligasyon sa mga nagpost. Ginpanugyanan ng publiko nga mag-aligmat kagilayon nga mag-report, agud marespondihan. Samtang sa Sipalay City, may nagalaptaman nga kasubong impormasyon. May nagdulog nga salakyan kag nasalaan nga kidnappers ang pila ka mga kabataan. Apang sa ulihi, ginklaro sang kapulisan nga hindi ini matuod. Wala man sila ginbutong, wala man sila kung ano biabing kung ano nga agresyon nga ginano sila. Upod Geruel Bangoy, Aileen Pedraso, Buwan, Western Visayas. Advokasya sang isa ka jail officer sa pagbulig nga magbag-o ang children in conflict with the law iya ginpakigbahin. Jail officer magabaton sang award tungod sa iya binuhatan. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. 17 katuig na sa serbisyo si Senior Jail Officer 2 Nonito de Misana sang Bureau of Jail Management and Penology kag nakadetail sa Balay Dalayunan Home for the Boys. Ginatudluan sini ang children in conflict with the law sa pagpinta kag pagdrawing. Suno sa iya nangin advokasya na nila sang iya asawa ang pag-ulikid sa Persons Deprived of Liberty kag CICL. Separate kami para sa art materials. And even ng mga lectures, hindi lang man lang art ang amon nga focus, pati ang mga free drug education nga lecture sa barangay and anti-bullying. Madamo naman sa natunan si Bibe sa iya tatay Nonito nga magamit sini sa pagbag-o. Di sa mon yung mga tatay naman kay ginaguntan lamon kung may pinagtaas ka, wise lang nakapoy magbantay sa mon ka. Ginadisiplina namin nila sa mayo, ginatudlaan nila sa tsakto. Inspirasyon si Senior Jail Officer 2 de Misana sa iya mga kaupdanan sa dalayunan bangod sa iya pagpalangga sa kabataan. Dako gidya ang bulig niya sa amon mga bata, especially ang mga bata namon ara kung kaisa sa boredom nga situation. So through painting, so dira nila na-release ang ilang kasubo. Malayo sila sa ilang family. Bangod sa mga advokasya sini, ginkilala si Di Mesana nga isa sa modern heroes sang pungsod sa Gawad Bayaning Pilipino nga hiwaton sa Pasay City sa Setyembre. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Good news sa tanan nga mga empleyado, pinaagi sa Proclamation number 665, gindeklarar sa Malacañang special non-working holiday sa bugos ng pungsod ang adlaw sang Biyernes sa madason nga semana, August 23, 2024. Ini matapos ginatras ni Presidente Bongbong ang pagdumdum sang Ninoy Aquino Day gikan sa original sini nga petsa nga August 21. Bot silingon sini, maka-enjoy ang publiko sang long weekend halin sa among adlaw tubtob sa August 26, adlaw sang Lunes nga ginadumduman bilang National Heroes Day nga isa ka regular holiday. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas.
Mga kapuso, bangod sa masami, pagpugok sa mga pasahero sa higad sandalan, ilabi na kon rush hour dispatch scheme ginapatuman sa Transport Cooperative sa Iloilo bilang solusyon sa problema. Si John Sala nakatutok live sa Haro Plaza sa Iloilo City. John? Jert, nakalabot sa igtalupangod sa mga transport cooperatives ang kabudlay sa mga pasahero sa pagbantay sang masakyan. Gani nagdihon sila sang tikang agud nga makabulig sa mga pasahero. Inoras ang biyahe ni Lionel kung nagapauli ini sa banwa sang Lemery halin diri sa syudad sang Iloilo. Apang mas stressful kuno ang paghulat sini sang masakyan pakadto sa terminal kung ikumpara sa iya biyahe pauli. Bangod masami, inoras man ang hulat sang masakyan nga jeep kay masami puno na kun maglabay. Kisadaan init yung layo pag ginapulian bla, magabihan ka. Huwag ka ng sakyan. Nakitaan sa Western Visayas Alliance of Transport Cooperatives and Corporations ang ini nga sitwasyon sa mga pasahero. Ilabi na nga nagsugod ng klase. Gani nagdihon sa bago nga dispatch scheme ang alyansa agud makabulig sa mga pasahero. May ara strikers so on the way nga makita sang unit ang biga nakagwa nga may ara nga mga pasahero nga nagaulat sa dalanon, ma-advise siya dayon sa base. Ang base ma-dispatch dayon sige na. Ini ang ginkalipay naman ni Lionel. Tidugay pakidulat ka pasahero, lain kung galibot siya, pagbantay mo, gugulpi lang yung malabay, makasakay ka dayon. Apang kun si Frenzy ang pamangkuton, wala pa man kuno sini natalupangdan ang paghaganhagan sang paghinulat sa higad sang dalan, gani kun mangin tayo yun ang implementasyon sini, dira ini mas mangin komporme. Siguro helpful man, pero hindi ta pa mahambal kay wala pa man siya bala na-implement. So kung na-implement na makita taman siguro ang result niya. Yara sa 1,700 ang mga unit nga kinahanglan nga magbiyahe sa syudad sang Iloilo kun basehan ng LPTRP. Kag sino kay YAP, na-comply na ini sang alyansa bangod sa pag-augment sa mga consolidated man nga traditional jeepney. Apang panawagan sini sa mga driver, kung tani pareho sang modernized units nga bilog man nga adlaw ang pagbiyahe. Sa mao ini ang problematic naton tungod di only operate during peak hours o rush hours. After na mga 12 o'clock, manago na sila. So balik naman pagkapon. Jert, nagpanawagan naman ang alyansa sa LTFRB 6 nga striktong ipatuman ang pagbiyahe sa mga traditional jeepney whole day kag hindi sa mga pili nga oras lang. Jert. Maramong gid nga salamat kapuso John Sala. Nagbayanihan naman ang mga residente ng Purok Planeta sa Barangay Takuling, Bacolod City, agud gilayon nga mapalong ang sunog nga nagluntad kahapon sang hapon. Sa investigasyon sang Bacolod City BFP, faulty electrical wiring ang gitunan sang kalayo nga nagsugod sa balay sang residente nga si Eduardo Dangkal. 3 ka balay ang totally gutted samtang 3 ka iban pang partially damaged. Mas sobra 24,000 pesos ang ginbiling nga danyos sa sunog. Ang Purok Planeta ang isa sa siyam ka mga red zone sa Barangay Takuling. Nagsapol subong agang Task Force Red Zone ang gututukan ang paghimo sa mga fire-prone area sa syudad nga disaster ready. Anyos nga lalaki dakop sa entrapment operation bangod sa ginaligar pang-rape sini sa iya apo sa Tigbawan ng Iloilo. Ini ang gintutukan ni John Sala. Hindi ilang isa, duha kundi 3 ka beses ang ginimuslan sa iya man lang lolo ang 14 anyos nga si alias Nene. Ini ang gituad sang biktima sa Women and Children Protection Desk sa Tigbawan MPS. Ginkilalang sospek kay alias June 51 anyos nga utod man lang sang lola sang biktima. Natabong pagpang-rape sa kamalig sa sulod sang kampo sa isa ka eskwelahan sa Tigbawan kung sa diin nagaserbe nga caretaker ang sospek. Na according sa aton biktima, na consummate gid ini sang first week sang March, second week sang March, kaga first week sang August. Ginkulbaan si alias Nene bangod ginpahog ini sang sospek nga ipalaptang ila sex video kung hindi kuno iniliwat ka magupod sa iya. Sang mga alas 7:45 sang gabi, nagbalik diri ang bata. Kaga padayon gid nga nga naga-communicate sa iya lolo kag nagahulat ang iya lolo didto sa isa diri ka eskwelahan para kami makipag-beat up sini nga. Preso na sa Tigbawan MPS ang sospek matapos padakpan sa entrapment operations ng kapulisan. Ginako sini ang krimen dalahinyo sa pamilya sini ilabi na sa biktima nga patawaron siya. Hindi man kuno matuod ang sex video kag pamahog lang ini. Kung gusto na mapapriso ako, ito abot mimo. Kasi sala ko man. Nabaton yung mga sala ko. So, kung pasensyahan ako, salamat na po, pasensyahan ako. Suno sa tiya sa biktima, madugay na sila nakamutik nga posible may nagakatabo sa duwa bangod sa masami nga pagpanawag sa iya sang sospek.
Dumalog taman baga namon sir. Iti isa lang kami ka pamilya hindi mamapatian sir. Mga pagkilala namon sir kay tito sir pati ka namin nga tao sir. Bakit kami kara nag-expect kamay mo na sa sinablos namon. Depensa naman sang sospek. Why ko man na siya sir gin tersa sir nga gin force gid. Yara na sa pag-inakop sang WCPD sang Tigbawan MPS ang biktima. Wala na naghatagpas ang pahayag ang administrator sang bulutuan sang ginpadulungan sang news team. Apang suno sa iya, nagpasa na sila sang report sa DepEd Iloilo. Upod kay Hans Disierto, John Sala. 1 Western Visayas. Complaint yung ipasaka angod sa pagpatay sa estudyante nga si Nikos Balagosa. Ginbasura sang prosecutors sa Bacolod City. Ginatudlo nga suspect hindi gihapon makita. Yaring balita nga aton gintutukan. Dismayado ang pamilya Balagosa matapos gidismiss ng prosecutor ang kaso ng murder nga ginpasaka sa 5 ka persona ang ginaaligar involbado sa kamatayon sa 20 anyos si Nikos. Madumduman, ginsulong ang biktima sang 2 ka lalaki sa Ilapuluyan sa barangay Granada, Bacolod City, Cagintiro. Ang 2 ka mayor nga suspect ang amay kag tiyo sang babayi nga ginapasuni ginhimuslan sang maabyan sang biktima. Sunod sa otoridad, kadaman sa mga ebidensya nga ginpresentar ang base sa panaysayon sang mga saksi. Posible, kulang ang mga ini. Sa CCTV footage kung saan makita ang pagsulod sa mga suspect, lunsay naka-face mask man ang maini. Hindi nila sa establish ang pagkilanlan sa aton nga suspect. It's because nga naka-wear sang face mask. Nagpadulo ang pamilya kay Bacolod City Mayor Alvin Benitez kag nagpasalig ang alkalde nga tabangan sila sang City Legal Office kay BCPO. Ginayon man nga nag-file sa motion for reconsideration ng pamilya. May testimonies kita, may CCTV kita, may ara gani kung ako maglantaw, may flight sign of guilt, explanation kung gin-dismiss. Kung na-dismiss, pwede man nato ma-refile na liwat for as long as may ara kita mga bagong ebidensya. Makapila na kabeses ginapalso ang tuyo sang suspect nga magsungka kay punong barangay Armando Vito. Time to time gina-follow up ko kag ginakuan ko but until now wala gid ko balita. Despite nga ang asawa niya nag-aara sa ako nag-obra. May mga sightings mo ko no, kasi ako nagaling kinananda kita ang warrant. Tama lang na mga istorya. Tama lang natin iwanan to kita proof. Nagpasalig naman ang kapulisan nga padayon nga monitor ang ginatudlo mga suspect. Opod, Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, Commission on Human Rights 6 ginaimbestigaran ang nagluntad nga engkwentro sa Kalinog, Iloilo nga ginkapatay sang 6 ka rebelde. Ini ang gintutukan ni John Sala. Hindi enkwentro kundi torture. Inusubong ang panidugan sang bayan panay sa natabo sa tunga sa mga rebelde kang militar sa Aglono, Kalinog, Iloilo sa nagligat nga semana. Muna gina-condemn ginaton sa tuod kay sa tuod lang they are the authority nga supposedly nagapatuman sang layi. Marumduman nga sang August 8, 5 ka mga rebelde ang ginalakipan sang ginaaligar matagas nga lider sang hublag ang napatay sa enkwentro. Dugang paniforo, gintuyo pa nga tabunan sang otoridad ang torture nga natabo sa paghaylo sa mga pamilya sang napatay nga magpirma sa kasulatan nga nagapaiway na sa pagpa-autopsy kag hindi magpasaka sang kaso. Apang panidugan sang 3rd Infantry Division sang Philippine Army lihitimong ilan ang inoperasyon kag wala sang pagpang-torture nga natabo. I-narrative ka usually espouse pag merong mga ganitong encounter. Sinisiraan tayo para nagkakaroon sila ng propaganda para i-discredit yung ating mga tropa. Wala ba suno kay Havines na tabo ang pagpapirma sa mga pamilya baliskad sa ginapato-pato ni Foro. Base sa hinyo sa Bayang Panay, nagsugod ng motoproprio investigation sa Commission on Human Rights 6 sa natabo. Apang nagpaiway nga maghatag sang pahayag ang Regional Director nga si Attorney Jody Dabuco. Suno sa iya may guidelines gikan sa CHR Central Office nga hindi anay maghatag sang anuman nga pahayag angot sa investigasyon. Upod kay Hans Disierto, John Sala. 1 Western Visayas. Mga ginareklamong opisyal sang Apod TC, ginapahayag nga nagapabilin nga dumana sa kooperatiba pisar sang preventive suspension nga ginpapanaog sa ila. Si Kim Salinas nakatuto.
Bangod sa ila ginapahayag nga kapaslawan sang Cooperative Development Authority 6 sa pag-implementar sang suspension order sa pila ka mga opisyal sang kooperatiba, nagtipon kag nagprotesta sa tubang sandalatapan sang CDA 6 ang pila ka mga miyembro sang Alliance of Provincial Operators and Drivers Transport Cooperative. Abril subong nga tuig sang ginreklamo sang pila ka mga miyembro sang APODTC sa CDA 6 ang ila Chief Executive Officer kag iban pa nga opisyales bangod sa ginapahayag hindi insakto nga pagdumala sa kooperatiba, lakip diri ang hindi transparent nga pagdumala kag madugay nga paghatag sang ila investor share. Hulyo 4 sa nagwa ang resulta sa investigasyon sang CDA 6 kung saan patong-patong nga kaso ang gin-charge sa 4 ka miyembro sang board, chairman kag ang CEO sang kooperatiba nga si Reverend Father Ricardo Iniego Jr. Dugang pa sa charges, ginpapanaugan man sang 90 dias nga preventive suspension ang mga ini. Apang suno sa pila ka mga miyembro sang kooperatiba, tub-tub subong ang mga akusado sa gihapon ang nagapadalagan sang kooperatiba. Ti sobra 1 month na sir hanggang ngayon wala pa gyapon. Ti ang mga naga-manage sa co-op sila man gyapon kapag pinagusto na lang sila ya. Padayon sila ya isang pag-ingkas ng cheque, withdraw sang kwarta. Nagpaathag ang CDA 6 nga gilayon nila nga ginserbihan sang notice of charge ang mga akusado. Apang may pila nga nagpamalibad nga batonon ini. But mga CDA can only do so much, no. Ang amon is regulation, pero as far as ang pag-enforcement dira, that is already outside, no. Because ang amon di wala man kami di sang poder gid nga alangan bantayan na muna dito adlaw-adlaw, no. Ginahulat naman sang CDA 6 ang paghanugot sa pagtukod sang Management Committee nga amo ang mag-take over sa pagdumala sang kooperatiba samtang nagapadayon ang hearing sang kaso. Upod Kirmel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Tapos daw mangin mapaang tiyempo sa dako nga bahin sa pungsod, ilibin na nga mas naghinay pa ang habagat. Mas gamay nga lugar na ang maka-eksperyensya sa epekto sini kag sa may bahin lang sa extreme northern Luzon. Apang bisan mahinay ng habagat, may chance na gihapon sang ulan bangod sa thunderstorms. Sa datos naman sa Metro Weather, posibleng ulan sa pinakabahin sa Antique, Aklan, Capiz, Iloilo kag Negros. May mabasog nga ulan sa pinakabahin sa probinsya, apang magahinay man ini paglabot sa gabi. May chance man sang ulan sa nabiling nga bahin sa Pilipinas. Lalaki patay sang gintiro sang abyan sini nga isa ka pulis sa Banwa sang Uton. IPPO Director dismayado sa natabo. Si John Sala nakatuto. Napatay samtang nabulong sa ospital ang negosyante nga si alias Dan matapos makaagom sang duwa ka igo sang bala sa dughan kag tiyan. Ang sospek ang abyan man lang sini nga si Patrolman Mike Tagakay, assigned sa Uton Municipal Police Station. Natabong insidente sa isa ka tiyangge sa Barangay Santa Rita, Uton, kiinas ang kagahon. Suno sa kapulisan nagainom-inom ang duwa sang ginapasuri nagbaisay. Mismo ang service firearms ang sospek ang gingamit sini sa paglutang. Na-touch ang ego sang isa kag daw nagpiko nanay that prompted sang victim nga mag-open sang iyang sling bag about to draw his firearms, but then unahan sang aton nga suspect. Suno sa tag-iya sang tiyangge nga si alias Boy, hubog na ang duwa sang nag-abot sa iya tiyangge kag naghinyo nga magbakal pagid sang tagduwa ka botelya sang beer. Ay man ko na kung gabi ron ja boss. Kuno tagduwa lang ka botelya pamunlaw namon. Nagtulog na si alias Boy kag mati-untion, gulpyada ini nga nakabati sang duwa ka asod-asod nga lupok. Hindi man makapati ang pamilya sang biktima sa natabo, ilabi na nga mag-abyanay ang sospek kag biktima. Kaya sa magagin na si Parimay kinabugno na pre mo. Gilayon niya ginpadulungan ni IPPO Director Colonel Bayani Razala ng Uton MPS agud mahibaluan ang natabo. Tuma naman ang pagkadismaya sini. Panawagan sini sa mga kapulisan sa probinsya sang Iloilo nga mga niresponsable sa ilang mga armas. Isaalang-alang nila palagi ang serbisyo, no? Kagaya nito. So he will be facing charges, both admin and criminal charges. So may tendency dito na mawala siya sa serbisyo. Detained na sa Uton MPS si Patrolman Tagakay samtang nagasugod naman ang investigasyon sang IPPO. Upod kay Hans Tisherto, John Sala, 1 Western Visayas. May estudyante nga na biktima sa aksidente sa Cagayan, Leon ipaidalom sa psychosocial intervention.
Ginpahayag sa Schools Division of Iloilo nga natala ng ipaidalom ang mga learner sa Bukhari Elementary School kag Bukhari National High School nga nakasakay sa jeep. Sa psychosocial intervention lakip na ang mga nakasaksi sa aksidente. Samtang sunod sa LTO-6 posible makakasan sa driver's license ng driver sa jeep nga si Yuben Kabansag. Nahibaluan nga nidiscoveryhan sa kapulisan nga overloaded ang di pasahero nga jeep bangod masobra 30 ang sakay nga pasahero sang matabo ang aksidente. Administrative yung aspect no kay may mga lisensyano yung driver, so we can take action sa nadira once na may recommendation ng atong PNP because sila ang first responders na dira. Natako sa magnitude 6.3 ang linog nga nagtayog sa Taiwan sang damlaglang. Ini ang nahamtang 34 kilometros ang distansya sa Hualien City kag may kadalumon nga 9.7 kilometers. Ang pagtayog ang narecord sa mga surveillance camera nga napahamtang sa nagkalain-lain nga lugar sa among nga teritoryo. Wala man sang ginreport nga kahalitan nga gintugas ang linog. Apang ginpaandaman naman sang otoridad ang mga nagapuyo sa nabukid nga mga lugar sa posible pagluntad sang landslide bangod sa paginulan. Duha ka mga doktor kag 3 ka mga personal assistants ang nagtaliwan nga friend sa aktor nga si Matthew Perry ang ginkasuhan kaangot sa kamatayon sini. Suno sa investigasyon, ang 5 ang nagsupply kay Perry sa madamo nga ketamine. Isa ka mabaskog nga sedative nga nagresulta sa pagka-overdose sini, mga isa na katuig ang nakaligad. Suno sa US Attorney nga si Martin Estrada, ginpanginpuslan sa mga akusado ang adiksyon sa aktor para sila makakwarta. 2 sa 5 ka mga akusado ang yaran na sa kustodiya sang otoridad kag natalana na nga igapaidalom sa arraignment. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas, ang sumuman sa aton mga kapuso abroad, madamong inisalamat sa pagtutok. Ako si Eden Priatos. Happy weekend! Kapuso magisa kita kag hibaluan ng mga balita tungod local news matters. Ako si Jethro Charlatan. Ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungso.